Modus operandi, scam at kasuklam-suklam. Ilan yan sa mga terminong ginamit ni Private Prosecutor Amando Ligutan sa paglalarawan sa umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga alegasyong ginagamit ngayon ng prosekusyon para tuluyang mapatalsik sa pwesto ang bise. Modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Ma'am, Po. hindi ba ito isang scam o tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your Honor. kababayan? Hindi po ba kasuklam-suklam, labis-labis in English, unconscionable and extravagant, as mentioned in the circular, for the office of the Vice President to spend 16 million pesos in 11 days or a total of 1.4 million pesos. Tutol ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng mga ganitong termino. Pinasalamatan naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero sa pagsang-ayon na hindi marapat ang mga ganitong salita sa impeachment court. Rason kung bakit na-strike off the record ang mga ganitong salita sa impeachment trial kahapon. Dahil pag sinabi mong modus, may insinuation kasi yun no, na baka ma-mislead ang publiko. But nonetheless, we, of course, different styles for different lawyers. Ayon kay Attorney Powa, sa ngayon wala silang ibang kapangyarihan kundi mag-object o tutulan ang mga ganitong salitang binibitawan ng prosekusyon, lalo na at nasa mga ito pa ang bola sa pagpipresenta ng ebidensya. You'll have to wait for when we present our evidence in chief para makita ng taong bayan kung ano pa talaga yung nangyari sa pondong ito. Isa sa mga testigong kapwa inilista ng depensa at prosekusyon ay ang nagpapakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Para sa depensa, wala pang katiyakan kung ihaharap nila ito bilang witness. Kasunod ng sinabi kamakailan ng isa pang abogado ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo na posibleng maging star witness si Madriaga ng depensa. So tingnan na lang natin kung kinakailangan na i-present siya o hindi. Pero sa ngayon, hindi muna kami magbibitaw ng anumang statement kung sino yung mga witnesses na ilalabas natin. Para sa kampo, hanggat maaari, ayaw nilang isa publiko ang mga estratehiya nila bilang defense team ng pangalawang pangulo. Kaya naman maging ang tanong kung ihaharap ba nilang testigo ang dating Chief Security Officer na si Colonel Raymond Dante La Chica na itinuturo ni Gina Acosta na may alam umano kung paano nagastos ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Hindi rin muna sinagot ni Attorney Powa. Maging patient lang tayo para naman intayin natin yung turn naman ng defense, no? Na kami naman ang maglabas ng aming evidence in chief o mga ebidensya. Samantala, kontento rin ang partido sa kanilang maikling cross-examination kay Acosta kahapon. Ayon kay Powa, wala namang bago sa mga testimonya nito mula pa noong humarap sa House Committee on Public Government and Accountability. Kung may smoking gun man sa mga testimonya ni Acosta, gaya ng tingin ng prosekusyon, para sa depensa, sa huli, nasa impeachment court pa rin ang pasya kung paano ituturing ang testigo. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.